reward, it is the gift of God. Okay na po yun, no? So, pero pinaka-text natin muna dyan is yung everything, to everything there's a season and a time to every purpose under heaven. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita, Panginoon. We pray na buko namin lesson namin. Palain niyo bawat isa. Maraming salamat sa nakaraan na enjoyment din. Let's pagpatuloy to Lord doon. I pray na bawat isa, Panginoon, especially bawat isa, Panginoon, mga nagplano kami namin buhay at nilalakad to Lord. I pray na ito yung may kalugod-lugod sa iyo. Magkaroon ng balance, Panginoon, ang buhay namin, spiritual, practical, Panginoon, sa church, at work, school, family, even leisure, Panginoon. I pray na may well-balanced kami, well-rounded, para magampanan namin ang lubos at maayos, Panginoon. At enjoy din po ang buhay na paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, ay malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapo na po. Gusto tong pulpit ko, ah. Magandang hapon po sa lahat. So, title po natin ngayon, medyo topical ulit. So, ito sinabi ko kanina po, no, pwede po kayo. Suggest po kayo ng mga topics, no. So, mag-job sana tayo ngayon kasi hindi ko na tapos. Meron pa akong nilulutong iba eh. Anyway, so title natin is A Life Well Balanced Before God. A Life Well Balanced Before God. Rightly ordering life, work, and worship. Okay? So, aminin natin o hindi, hindi na rin ako bata sa pananampalataya. So, narinig ko talaga yan. Kaya nga ibang mga tao ay mag-express sila ng disapproval sa church, lalo na sa mga spiritual, no? Sabihin na, sobrahan sila sa ganyan, kulang na sila sa ganyan, sa laro ba, ano ba, sa time, socialization, ano gusto mo ilagay doon. Pero sa totoo lang, mga bata nga rin, minsan feeling nila, sobra na sila sa aral eh. Itong mga anak namin, tanghali na gigising yan, mga alas 9, alas 10. So magmumodule ng 2 oras, o di kainan na. Minsan nagmamadali pang computer, cellphone, TV. Parang kulang yun. Sige na kasi may mga tayo eh. May mga desire na medyo nakakiling sa enjoyment. Okay? So again, which is normal. And then, magkakain. Aral na, hindi, pahinga muna. Ilang pahinga mo? Ano pa yan? Tumatawad pa. Minsan, gabi na, ayaw pa matulog. Buti kung nag-aaral, no? So gusto ko sabihin dito, nagbabalance tayo. Ano yung gusto natin gawin, ano yung kailangan natin gawin, ano yung hindi dapat gawin. At ngayon, medyo mag-focus tayo para sa kalahatan, no? Pwede mo ipasok yung school dito, pero pwede mo ipasok yung school sa work. Okay? Yung work kasi ay kailangan natin gawin, kahit ayaw natin, kailangan. Diba? Importante yan. Pero iba naman, nasobrahan sa work. May wala ba kayo? May ganun naman. Di mo alam mo nangyari dito. Papayaman ang gusto. Parang maganda yun, no? Yung work na rin, doon ka na nag-enjoy. Pero, ganyan, yung tatakil natin. So, gusto ko sabihin dito, itong bagay na 4 na to. No? So, work, church, family, rest. Yan yung ating babalansehin ngayon. Sino marunong mag-juggle ng ganyan? Yung mga tutorial sa YouTube. Ay, ganun. Pag na-practice mo yan, parang ang galing nito, pero simple lang pala yun. Ay, mag-demo sana ako, kasi nakalimutan ko. So, binabalance yan. So, lahat yan maganda. Work is good, church is good, di ba? Maganda yung work, of course, kailangan natin yan. Okay din yung church, okay din yung family. Ba, okay din magpahinga minsan, di ba? Amen? Iba nga nagpahinga na nga iba eh. Ngayon, ang problema,
Ang problema lang, alam natin mabuti yun, pag hindi balance, kung natin nga, napag-usapan yung ano, nagkaroon ng idea sa akin yung binisita ko kahapon eh. Ay sabi ko, nag-ano nga tayo. Kasi tinatanong ko, ilan ba kayo doon? Sabi ko, ano siguro, kasi nag-swimming kami ng Thursday. Nasa 30 kami. Okay. Napaisip tuloy, kami nga, gusto rin namin mag-swimming. Sige, nagkaroon ng idea ba? So, kailangan yun. Ang problema, yung iba naman, yun nga, puro good time naman, no? So, kailangan, yan, pag alam mo na, intindihin nyo, biglang spiritually dry, yung talagang carnal na. Iba naman, emotionally strained, ibig sabihin, sino bang, sa mukha, base sa mukha, yung parang, iba naman, ang gulo ng buhay. So, yun yung may misbalance, no? May hindi balance sa buhay. Tapos, pag kinausap mo, parang iba yung ano, kasi ay doon na sobra sa trabaho, iba naman, puro trabaho. Siyempre, pag kulang yung kita, parang siyempre, ang sama ng loob mo lang, di ba? Nakakuha niyo ba? So, ngayon, ito yung sabi sa Bible. Medyo topical tayo ngayon. Ito, mga ano to eh, mga practical, at the same time ay very basic. Ano sabi sa 1 Corinthians 14:33? So, very famous po yung 1 Corinthians, di ba? Yung 12 and 14, sinandwich yung 13, love chapter. Yung 12 and 14, yung mga gifts. Okay? Spiritual gifts. Ang sinabi dito, na ano dito yung, natakil dito yung may mga nag-speaking in tongues nga na napakagulo, tongues na lang. Hindi again yung tongues ang ginagawa ng mga Pentecostal ngayon, ha? Ito literal na tongues na positive to. Ito yung nagsasalita ng Greek. Kaso wala nag-interpret. Kaya sinabi ni Paul, dali, kailangan ayusin natin yan. Yan. Kaya nasabi niya bandang huli, at bago yan, after niya, sinabi niya pa yung mga babae rin daw, no? Kaya malinaw yan, ha? Yung maganda yung mga babae, kaso, meron tayong older din dito. Yung mga babae, silent daw. Yan, wag magsasalita. Again, dito, ano, ha? Ano yan, ang pinaka-conclusion natin dyan, summary niyan, bawal silang pastor. Yun lang isabihin niyan. Or, pinapangunahan yung pastor. Okay lang magsalita. Yung ibang baptist nga, ayaw na mag-i-amen yung babae. Nasobrahan naman. Para sa akin, ha? Kasi pag diliteral mo daw yan, silent eh. Pero para sa akin na lang yan, yun nga, hindi siya magsasalita. Kausap ko kahapon, pastora naman, kaya tumanggi rin. Ay, nag-Bible study kami, sabi ni pastora, ganyan. Ay, sinabi ko na lang na, ay, parang mali yan, ha? So ito pa nasabi to, very famous verse. For God is not the author of confusion. Kaya ayusin nyo, i-order nyo yung mga bagay na maganda, medyo maganda, importante, medyo importante, hindi importante, basura. Alamin nyo kung saan nilalagay. Kasi ang Diyos ayaw na magulo at na-confuse. Kaya nga maganda yung asama rin ng ChatGPT sa ating preaching eh. So alam niya na ganito tayong klaseng church at ganito yung mga preaching dito, hindi yung random, hindi yung clickbait, hindi yung may uso, okay? Kasi ayaw ng Diyos nang nako-confuse yung tao. Ano ba tayo? Calvinist ba tayo? Ano ba tayo? Pre-trib, post-trib, mid-trib, ano ba? Okay ba yung bakla? Minsan, ano ba yan? Hindi maintindihan. Ano ba Bible talaga natin? Yung dalawa sa na-interview ko kahapon, gano'n na. King James pa rin kami kasi Baptist na King James yan eh. Kaya sinasabi na hindi gumagamit din kami, hindi bawal yung iba. Parang yung inano natin sa halala, ganun yung exactly nakausap ko, ganun ang posisyon nila. Nasabi, King James ako, pero sa amin hindi bawal gumamit ng iba. Parang pinipermit. Sandali. Sabi niya pa, ayan na nga itong dalawang to. Ang sabi pa nung isa, ano sabi ng isa? Iba naman, sobra naman, pag hindi King James, sa demonyo na agad eh. Hindi ko na lang sinagot, pero yun talaga yun eh. Bakit meron kayo ibang Bible? Hindi ko na lang ginano, kasi ina-observe ko lang. Pero mali yun. Totoo sa demonyo yan, bakit mabago yung Bible? Sino bang gustong bumago sa Bible?
Di ba? Sa Genesis pa lang, demonyo talaga. Kaya ayaw ng Diyos ng confusion, isa lang ang Bible. Eh sabi ba naman, eh syempre wala pang Tagalog na King James. Oo naman, of course. Ito mga Pilipino, hindi tayo marunong mag-English. Anyway, so yan. So yun yung unang point natin, or introduction pa lang, no? Dahil ayaw ng Diyos ng confusion, eh dapat meron tayong balance sa mga nabanggit natin na parang ginajuggle natin. Kaya nga, pag nakakita na nag-juggle, parang ang hirap. Pero pag perfectly niya nagagawa, parang ang galing nito. Yun ang gusto natin. No? Subukan, ano kaya di-juggle ko dito? Ito, subukan kaya. Hirap na. Ang gandang tingnan. Pero okay yun, yung ginag-juggle. Medyo, hindi ako sang-ayon sa lahat ng stunt. Okay? Nasa ano ko naman ngayon, puro nag-skateboard naman, tsaka ano. Ang galing din, pero isip-isip ko lang, maisahan to. Bangas to. So, hindi rin tayo ganun, hindi tayo mga stunt man. Pero balance lang. Okay, so sabi yan, avoid confusion. Anong kabaligtaran nun? Of course, peace. No? In all the churches of the saints. So, hindi natin gustong magkaroon ng kaguluhan. So, ito po nga isa yung binabalance ko. Nabang-open ko sa inyo kanina yung ano, no? Ron Robin. So, parang nakikita-kita ko doon pag nagkatanungan, ano ba yung posisyon mo. Yung iba nga, nabanggit sa akin, yun ang unang banggit sa akin. Sabi, Bad, sila nag-uusap eh. Bad, kasama ka sa ganyan ah. Ano ba yun? Basta sa muna yung mga doktrina. Yun ang bungad agad sa akin eh. So, isip-isip ko. Ano yun? Report sa akin, doctrine talaga eh. So, ano repreach ko? Pa-cute. Hindi naman tayo ganun. Hindi rin bagay sa akin. Ayoko aralin nyo para sa kanila lang. So, anyway, kaya sabi ko doon, I believe, sino ba nagko-confuse? Yung doktrina o yung maling doktrina? Nakita niyo yun? So, kung tama yung doktrina at malinaw, malinaw yun. Gusto ng Diyos, pag tinuro mo yung malinaw, malilinawan yung mga tao, hindi magugulo. Eh pag, isang Calvinist kahapon nakausap ko, sandali. Ang style lagi, dispensation ka rin po ba? Oo, dispensation din po ako. Pero hindi yung hindi yung hyper Calvinist po, oo, pero hindi yung hyper. Yung hyper, ginagawa nilang, tawag doon, straw man, no? Ginagawa ng straw man para hindi sila punterihin. Pero actually, yun din ang Calvinism, kaya nga Calvinism. Ang Diyos na pinili na, yung papunta sa langit. Pwede pupunta sa impyerno, hindi pinili. Ano nangyari yun? Pag pinili mo yun sa langit, yung hindi mo pinili, impyerno, di ba? So, nalilito po yung mga tao, kaya kung tama ang balance natin at especially ang bagong term na pinasok natin is yung order. So, importante, pero pag nasa tamang order yan, hindi nakakalito. Nakakalito pag pinagpantay mo yung hindi pantay. Katulad ng mga madalas sinasabi sa mga bakla, sabi nila, bakit balik ka sa bakla? Bakit siya ibang lalaki, mahilig din sa babae? Oo, di ba? Pero hindi pantay yun eh. Mali yung adultery, for example, mali yung pagkabastos ng lalaki, pero hindi yung pwede pantay sa bakla kasi yung kabaklaan, abnormal na yun. Hindi natin sinasabing tama yung sa lalaki, pero babaero, for example, mali yun. Pero hindi mo pwedeng kumpara yun sa bakla ka. Kasi nga, labas na yun sa wala na sa nature yun. And sabi dun sa, binanggit natin sa Romans 1 is yung not convenient, against nature yun. Okay, so ibang level yun. Exemption yun. So sana nakuha nyo, no? So yung order, dapat tama. So number 1, para tayo magkaroon ng balance nga sa ating buhay at malinaw, ilatag na agad natin yung mga non-compromisable. Hindi yung pwedeng, sabi natin, may tinasabi ako sa inyo dati na tinatawaran. Kasi may nagkaroon kami Bible study. Tapos ang niya, sige, tinanggap ko yung ibang doktrina mo, tatanggapin mo rin to. Parang ganun. Kaya yung mga
Pinagbigyan kita dito sa bagay nito, pagbigyan mo rin ako. Ngayon, paano kung extreme yung sa'yo? Diba, hindi dapat ganun, parang tawaran ng tawag ko dun eh. So, yung mga non-compromisable, dapat ilatag mo agad. Ano sabi sa Matthew 6:33, very famous? But seek ye first the kingdom of God. Okay, basa, ready go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto. So, may inuuna tayo dapat. Okay? Yung nabanggit kanina, work, life, rest, studies, money, ano man yan, leisure, okay? Pero may unahin ka doon. Kasi malinaw dito, unahin mo yan, tapos yung mga ibang bagay pa, idadagdag sa iyo kung kailangan, kung gusto niya, idadagdag pa sa iyo yun. So, di okay din. Pero unahin mo yung kalooban ng Diyos. Kasi ayaw niya nang hinuhuli natin siya. Kasi siya, galing sa kanya lahat yan eh. O ano yun? So, balance begins with putting God first. Hindi na balance. Hindi, yun din na talaga. Siya yung Diyos eh. Tsaka siya rin yung mag-balance. So, imagine nyo sa work o kaya kahit sa bahay na lang muna, no? Siyempre, sinong boss sa bahay? Sinong boss sa bahay? Ano kayo nyo aminin na? Si tatay dapat, di ba? Ideal, ah. Ngayon, tay, dapat pantay-pantay tayo dito, ah. Diba? Balance dapat, tay. Ikaw na sunod ngayon, ako naman bukas. Di ba yun? Pwede. Yung mga bagay na gano'n, hindi mo papakilaman yun, nakaset na yun. So, unang Diyos, ibang bagay, kung kailangan niyang idagdag, kung gusto niya, at kung nalalaman niya na kailangan mo naman yun at nararapat lang, idadagdag niya kung kailan. Nakuha niya yung point natin una. So, balance does not mean equal time. Pag sinabi ng balance na equal, hindi lagi. Okay, minsan, ang ibig sabihin ng balance is tamang priority. Okay? Ibig sabihin, parang nakita niyo yung nakita ba kayo ng na akong gamit dito eh. Yung may binabalance na ganyan. Para siyang yung balance niya wala sa gitna. Pero bumabalance siya, hindi siya mabagsak. Bakit? Yung pala mabigat yung dolo dito. Kahit ito mahaba dito, magaan naman. Gusto sabihin, hindi lagi ang balance sa equal. Kailangan yung may prioritization din yan, tamang priority. Okay, katulad yan, laro at aral. Kung nag-aral ka ng 4 hours, okay ka bang maglaro ng 4 hours? Ganon? Gusto niyo yun? Tama ba yun? Lagi? O kaya natulog ka ng 12 hours, saka 12 hours kang gigising. Ganun ba yun? Hindi laging, di ba? Hindi pwedeng, alamin mo kung ano yung sukat kasi hindi pa pareho yan eh. Okay. So ngayon, again, pag pinasok na sa Diyos at hindi dapat wala ang Diyos sa equation, no? Pag, okay, natanggap mo na ng Diyos ay parte ng buhay natin. Actually, hindi nga lang siya parte. Okay? Kaya siya yung una eh. So, siya yung dapat center. Okay, hindi siya parte lang. Oh, Lord, gumawa ako, nag-church ako ngayon 1 oras. Mamaya, magbubulakbul na ako. Isinungaling ako. At pag nanakaw ako, Sunday ulit, mag-church ako. Obviously, malaking kalakuhan yun. So, hindi balance yun. So, unahin natin ang Diyos. Okay, dito sa bagay na to. Sabi sa Bible, Deuteronomy 6:5, this is what? Hindi na part na to ng parang pakibasa po, ready, go. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. And God will also love you with all His heart. Ganun ba yun? Yan. So, hindi pwede yan. So, utos sa atin yan. Yan ang tama natin gawin. At last na lang po sa Colossians 3:17. Sabi dyan, and whatsoever you do, kanta niyo yan, di ba?
Do in word and deed. Do all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God and the Father. Nakita niyo yung ano siya eh. Siya yung sinusunod natin. Siya yung dapat masunod. At after nito, pag naintindihan na natin to, di na tayo magbabalance. Okay? Babalansin natin ibang bagay. Okay? So, maintindihan natin, ang Diyos ang nag-schedule dapat, nagdidesisyon ng tama. At ano yung gugustuhin natin. Okay? Ngayon, ito na yung medyo, kung labas na sa usapan yon, default na yon, alam na natin yon. Ngayon, paano ngayon yung oras natin? Kasi may tinatawag tayong mga responsibilidad sa church, spiritual goals, di ba? Meron din tayong practical responsibility, like of course, magtrabaho, kumain, ayan. So, una muna, ano natin muna, extreme. Nabanggit ka rin na extreme, no? So, ano ba extreme? Banda ata yun eh. Hindi ko kilala yun na yun. Pero, pag sinabi extreme, hindi natin gusto yun. Sobra yun. Excess. So, iba naman na sinasabi, ay, puro spiritual ka naman. Wala ka namang, na-neglect mo naman yung trabaho. May mga ganyan eh. Kahit mga pastor, ganun. Bakit ba ako magtatrabaho? Ano na nga ako, pastor na nga ako. So, tama rin yun kasi ang pagpapastor, trabaho po yan. Okay? Mahirap na trabaho yan. May problema nga, kanino ka aasa? Di ba? Doon sa mga tinuturuan mo na hindi pa nga nila alam yung, di ba? Tapos ang daming ang binabato sa atin, tapos ang dami pang gumaya sa Christianity. Hindi mo maasahang pusuportahan ka agad yan at mature agad yan. So, hindi rin po masamang mag-work. Okay? Iba naman, puro practical, walang spirituality. Very common sa mga galing na unbeliever. No? So, magaling sila magtrabaho, philosophize, okay? May reason din sila. Zero spiritual naman. Wala silang alam sa langit, lupa. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa Diyos. So, extreme pareho yun. So, hindi tayo natin gusto doon sa either of that. Kasi nga, extreme. So, number of example, na importante yung mga practical things na sinabi sa Bible, kaya that means spiritual din yun. Kasi ba yan? Hindi ibig sabihin na nasa Bible, spiritual lang. Okay? Kasi pag sinabi lang practical, practice, ginagawa dapat. Ano sabi sa Bible dito? Pakibasa, ready ko. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he. O, sinabi ko na sa inyo dati ito, inuutos ko pa sa inyo, anong gagawin niyo dapat? Pag may mga ayaw magtrabaho dyan, huwag yung pakainin. Transliterate ko lang ha. Translate ko sa Tagalog. With emphasis and with emotion. Kuha? So, anong sabihin nun? So, sa Bible mismo, malinaw na sinasabi dito ni Paul, pero representative siya ng Diyos, of course. Kasi malinaw dito, tama, ito yung dapat gawin. At emphatic nga siya na, ibig sabihin, talaga sinasabi niya, huwag kang kumain. Yung mga bata, iba yun ha. Obviously, bata eh. Pero kahit bata pa yan, inuutosan na yan para masanay siya na hindi pwedeng wala siyang participation. Okay? So, nakuha niya medyo malinaw to eh, no? God expects diligence in work. Ang Diyos mismo, ang Bible mismo nagsabi, dapat magtrabaho ka. O ano ngayon? So, nagkakaroon ng balance. Nakuha niya yun. So, hindi ka pwedeng magsabi, nag-pray na ako eh. Nagtrabaho pa ako. Parang mga monk. Diba? Ano yung mga monk? Nang ginawa kundi, mag-pray kunwari. Tapos, ang daming extreme sa India po. Ang daming extreme dyan. Mayroon sila mga kulto dun. Mga bawal pumatay, bawal magtrabaho. Pero nangihingi. Parang ibang pastor, ganun din. Nakakatisod po yan, sa totoo lang. Ang dami nga actually ngayon yan. Kaya hindi ko sa mga ibang pastor din, ayaw naman kasing prangkahin. Meron tayong kilalang ganyan. Ba't di ko prangkahin? Ako, siyempre di ako kasalita. Hindi ko alam yan. Inaaral ko pa lang. Pero nakikita ko, ito supposedly yung medyo experience, ito yung medyo baguhan. I believe, so, ito dahil experience na to. Sabihan mo na ganito gawin niya. Ayaw din. Parang merong reluctance ba na magsabi ng parang si Paul dito na
Ayaw magtrabaho, kang kumain. Minsan sinasabi, pag nakatalikod to, anong pakinabang niya doon? Sasabihin mo sa iba. Okay din, natuto yung iba. Paano siya? Wawa. Na-expect niya, alam niya yun. Hindi niya alam eh. So nakita niyo kung gaano ka-practical ang Bible. So dyan lang naman sinabi yan eh. Pero sabi niya na sinabi ko na siya dati yan eh. So hindi lang na-record. Parang yung sinasabi natin sa long hair ng lalaki, di ba? Masama yan, pero sabi niya dyan, even nature tells us that if a man have long hair, it is shame unto him. So andun yung emphasis, kahit isang beses lang sinabi. So move on tayo, sabi sa Bible. Pagdating sa trabaho pa rin. Romans 12. Romans 12. 11. Basa, ready, go. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ano yung sabihin ng fervent in spirit? Mainit, no? Maalab. Spirit, spiritual ba yan? Siyempre, spirit nga eh. Pero sandwich siya ng dalawang bagay na may kinalaman sa service. No? Practical thing siya na, business. So, huwag kang tamad. Parang lesson natin sa Sunday School, di ba? Huwag kang tamad. Maalab ka, spiritual ka, maglingkod ka sa Diyos. Hindi, naglingkod na ako sa Diyos, hindi na magkakasabaho. Eh, kaso nasa isang verse yan eh. Diba? Sinasabi yan as a whole sa church. Be kindly affectionate to one another. Sino yun? Lahat yun. Sinasabi yan nun. Honoring, preferring one another. Lahat yun. Not slothful in business. Lahat din yun. Fervent spirit, serving the Lord. So lahat tayo naglilingkod, lahat tayo nagtrabaho, lahat tayo nagmamahalan, lahat tayo spiritual. So, anong point? Yun nga, sa trabaho, dapat, sa Bible at sa mga naglilingkod sa Diyos, kasama po yung practical things na tulad ng trabaho. Another example, ito po yung kay bago tawagin si Stephen and other deacons. Anong sabi dyan? So, tinawag nga po yung mga disciples. Ito po yung tagpo na yung mga apostol na of course ang pinaka-main trabaho na talaga nila, Word of God, kasi dumadami na yung disipulo, dumadami na yung mga mananampalataya, siyempre nagkakaroon ng questions dyan, kailangan lang aralin yan. Para sakto yung sasagot nila, siyempre nagtatanong sila sa Panginoon, doon kahit kasama sila ng Panginoon dati, pinoint sila ng Panginoon sa akin, ng Moses, di ba, sa law. So inaaral nila yun. Ngayon, habang ginagawa nila yon, kailangan din sila mag-minister sa church. Sabi nila, nahihirapan na kami. Hindi na madali, ang dami ng member. Ang dami rin pasaway. Kaya sabi nila dyan, dito sa bandang, yan, tinawag nila yung disciple, it is not reason that we should leave the Word of God and serve tables. Ang sabihin na serve tables ay medyo figurative yun. Ang sabihin nun, alam niyo nag-serve sa table? Sino nag-serve sa table? Mga waitress. Ay, mga kanina, salamat sa mga nag-serve, di ba? Hindi mo na masama doon. Pero anong pagkakaiba ng service ng Word of God sa mga nag-serve ng tables? Para yung importante, pero na yung mas importante. Word of God. At ano yung kayang gawin ng mas maraming tao? Di ba ang kayang gawin ng iba yun eh? Ngayon, actually, makikita natin dito, sabi nga sa inyo, talinhaga lang yung serve tables. Kasi later, yung kukuha sila ng deacons dito, yun ang gagawin sa nun, sila yung mag-serve ng tables. Pero actually, mga preacher din pala yun. Nalala nyo na Stephen and Company, di ba? Si Nicanog, ano ba yung mga yan? Si Philip, Timon, Parmenas, Nicolas, yan. So, mga preacher din pala yan. So, again, ang ibig sabihin lang ni Peter dito and the apostles is merong division of labor. Yan. Which is again, very practical din yan. Diba? Naaral natin yan sa sinong author yun? Ng Wealth of Nations. Nakalimutan ko. John Smith ata.
Basta parang ganun. Adam Smith. Napakagandang libro na. Isa sa mga economics. Yan ang primary ng economics. Okay, so nagaya pala na sa Bible yun. Pero parang gano'n, no? So, may ginagawa importante yung apostles, yung mga bagay na mas kaya naman ng ibang tao, at kaya naman nila yun. Siyempre, pipili tayo ng mga kaya yun, hindi yung kahit sino na lang. Di ba? Yan. So, division of labor. So, ang point is, anong point doon? So, parang, lalo sa amin, pag nagtrabaho kayo sa malaking kumpanya, ay, maniwala kayo. Maayos na magulo, maayos, kasi may nawawala, may nag-ano doon, dapat ganito yan, dapat ganito yan. So, okay din yung, kasi nga, in-streamline nyo yung, processes. So, kaya isa sa mga dapat natin gawin at ginagawa sa New Testament Church, dapat natin gawin. Bakit tayo dinidivide yung duties para yung priorities ay mape-preserve? Parang kanina yung order, no? Ito yung importante, ito yung mas importante. Anong mas importante? Yung importante o yung mas importante? Yung mas importante. Sinong gagawa nun? Yung mga kaya na doon. Hindi mo, kasi Pastor, salamat kaya inaano kayo. May-train ko kayo. Lahat naman tayo soul winner, di ba? May kailangan i-soul win dito. May ginagawa ako. Ako pa ba yung gagawa nun? Di ba? So, kung wala talaga, di ako. Ito kung meron na, para medyo makaluwag ako. Amen? Talaga yan, late yan. Baka yung round robin na yan, baka ano ba dyan? Baka wala ako na Sunday dito. So, maganda nga kung Thursday, Wednesday sila eh. So, sakali, mag-live din ako niyan. So, kailangan may order para may balance, napipreserve yung priority, at nagagawa natin yung dapat natin gawin. Okay? At may iwasan po yung yung sobrang busy ka kunwari sa ganyang bagay. Sobrang busy ako mag-pray eh. Huwag mong utusan na nag-pray pa ako eh. Kaya lang, ang lolo ko ka ata eh. So, ang topic pala natin, balance ah. Kailangan ng balance sa ministry, sa work, and basically sa lahat. A well-balanced life, well-balanced before God. Ano pa? Bukod sa spiritual and practical things na ginagawa natin, yung rest naman. Di ba? Hindi tayo pwedeng puro trabaho lang. So alam niyo yan kasi yung soul winning napaka-importante, di ba? Pero hindi natin ino-overdo yan. Okay, hindi pwedeng overdo natin yan. Pagod ka, stress ka, exhausted ka na, di ba? Kasi spiritual work yan. May na ano sa iyan eh. May toll yan. Ibig sabi nga nila, toll. Kaya ako medyo nahihirapan na rin ako. Yung ibang pastor kaya hindi nag-soul winning daw kasi nahihirapan na sila mag-preach. In a way, totoo din po yun. Palalo pag tumatanda ka na. Stress ka dito, bibigay mo yan sa preaching lahat ng lakas mo. Ang ganda mo, i-deliver mo. And then, mag-soul winning ka pa. So, sa akin naman, yun nga, balance lang. Binabalance, may pahinga din. Okay? Kaya yan. So, sinabi ba sa Bible na okay lang mag-rest? Ang Diyos nga nag-rest eh. Ano sabi sa Genesis? Sobrang importante ng rest, ang Diyos mismo nag-rest. Kahit hindi niya kailangan. Though later, tuturo nga yun na Sabat yan. No? At again, di Sabado lang yun. Yun ay rest na literal. Ginalaman sa kaligtasan. Sabi dyan, the seventh day, God ended His work which He had made, and He has rested on the seventh day from all His work which He had made, and God blessed the seventh day and sanctified it. So, napaka-importante ng rest. Ngayon, ba't kailangan ng rest? So, katulad ng katawan mo na, sa katawan mo na tayo, scientific daw po yan. Sabi nga, nabanggit ko sa inyo last time, di ba, yung nag-experiment, hindi siya matutulog. Pwede kaya hindi matulog ang tao. Sinubukan niya. Sorry, hindi siya. May mga subject siya na kayo, mag-experiment, huwag kayo matulog ha, pag natulog kayo. Kung anong gagawin. So, basta di kayo dapat matulog.
O sige, hindi ko na alam, pinilit sila, ganyan. Aba, nasira ulo. Wala pang 1 linggo. Hindi hindi pwede walang rest. Okay? So, kung ganun yung physical, ganun yung spiritual. Yan yan, ang Diyos mismo nag-rest. And ito, si mga disipulo. Si Jesus to tsaka yung mga disipulo. Sa palagay nyo, panay ano lang sila? Yan, so sila nagmi-minister, pero sabi dyan, kaya minister, so may panahon na sila ay literal na talagang sinadya nila na lumayo muna. At sila ay, sabi dyan, and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. Ganun kasi po, pag talagang daming pangailangan sa ministry. Lahat gusto mong soul winning, tapos magtatanong ito, tatanong to, sagutin mo yan, turuan mo yan. Wala na, magpahinga. Ano yun? Sabi ni Jesus, layo muna tayo. Pahinga muna kayo. Nakuha niyo yun? Importante yung rest. Ano sabi sa Ecclesiastes 4? Huwag puro rest, Kaya maganda po yung mga kumpanya maayos. Sa amin po, meron kaming Bakit mandatory na po yun Gobyerno yun, dapat merong vacation leave, then sick leave. Pero hindi ko alam kung anong mandatory doon. Basta meron may number. Ha? 5 days lang ang mandatory. Yun ang mandatory, ibig sabihin kailangan talaga yun. Ngayon, ibang kumpanya, nagbibigay pa ng mas marami. Diba, sa maunlad na, tsaka gusto nila, alam nila yung kailangan ng pahinga ng tao, sa pamilya naman, diba? Better, pakibasa po, ready, go. Better is a handful with quietness than both the hands full with travail and manifestation of spirit. Okay, so maganda yung kahit pag sinabi handful, konti, no? With quietness, diba? Then both the hands full, so marami ka, kung ano man yan, pera man yan, or sikat ka. Pero grabe naman trabaho mo, tapos yung sa vexation spirit, talagang ang gulo na utak mo. Kaya po mahirap din po yung business pag nag-uumpisa daw, sabi nila. Lalo pa pag hindi mo naayos, at tuloy-tuloy matanda ka na, ikaw pa yung gumagawa lang, di mo dati ginawa kasi di mo na organize. Ganyan po yan Kaya iba na, iba kahit mayaman, sakit ng ulo, nag-give up. Ibang pastor ganun din pag hindi naayos. Nasobrahan, puro trabaho. Tapos ang philosophy kasi sa trabaho, puro trabaho. Ayoko masabihan, tamad. Ganun pa yan Wait, sandali, pag wala sa balance yan, may hirapan ka rin. Ikaw mismo may hirapan. Kahit magaling ka ngayon, kahit malakas ka ngayon, walang malakas lagi. Kailangan mo rin magpahinga. So kaya minsan daw parang gano'n nga, okay na konti lang, basta may kapayapaan ka, yun ang inaano ng quietness dyan. Okay, so ano pa, yung mga pastor dito, example ng mga pastor to, madalas, ang dami nagsasabi niyan. Sino na neglect nila? Bukod yung katawan, pamilya. Pamilya, bakit yung mo ganyan? Di mo sinasabihan yan, ikaw pastor ka. Doble-doble na yung Ngayon again, depende rin minsan sa tao yan So pag ginawa mo na yung dapat mong gawin, wala na silang pwedeng sabihin sa'yo dapat. Unless na mayroon talagang ebidensya, yung katulad nung napasok na naman sa isip ko. Kasi nakwento nung naging addict yung anak ng pastor. Bakit? Pinababayaan Walang matawag na tatay, pinabayaan daw sa member. Hindi ako paniwala dun pero yun daw Yung iba naman talaga medyo spoiled lang. So again iba-iba ang tao. Gusto ko lang sabihin, siguraduhin mo hindi mo i-neglect yung pamilya mo dahil sa ministry. Kasi sabi nga nila, ang unang ministry mo ay pamilya mo. Okay? Kahit kayo po kunwari, lagi sasabi sa inyo, kunwari meron kayong family, ano naman yan, importante sa pamilya nyo. Kayo naman nakakaalam yan Kaya namin naman kayo na sa church kasi alam ko, yun din ang makakabuti sa inyo. Ngayon, kung talaga nagwawala na yung, gusto ng family time, tapos, di ba? Balance nga rin yan. Pansinin mo rin, bakit ba ako nito, bakit tinatapat sa linggo? Tanong ka rin, no? Pero again, pag anak ka,
May karapatan yung magulang mo sa'yo. Okay? Wala akong lagi yun ang philosophy natin, totoo yun. Pero yung mga, kung bigyan ka ng pagkakataon, no? At gano'n naman talaga yan, ikaw yung later mag-iisip, ikaw mag-excuse na pamilya mo, itatapat mo sa ano. Pwede mo magsabi ng ano eh, tay, baka pwede namang Sabado na lang, wag Linggo. Diba? Kaya, yun. Nakuha nyo na yun. So, huwag nyo neglect yung family. Especially po yan, pag ikaw yung tatay. Ang hirap maging tatay, no? So, lahat na eh, lahat. Pero kaya yan. And then, emotional exhaustion na tinatawag. Yung iba, alam mo yung taong pagod na, yung ano, mainit ang ulo. Tapos yung, si Pastor Pado, pinanood ko yung ano niya eh, talagang nalilito na siya eh, nung si Pastor Pado, nung the day before, the week before yung dinala sa hospital. So, ano siya eh, kasi kinuwento lang sa amin, di tinignan ko, yun nga, gano'n siya. Parang hinahihilo, yung sinasabi niya paulit-ulit, tapos parang walang ano, wala nang connection. So, hindi madali, no? So, baka masyadong naano sa emotion tinira. No? Tinira or talaga nasobrahan. Or hindi siya, alam mo na, may kailangan ka rin, pag nagkukulang ka na sa leisure din minsan, wala ka ng pahinga, kita mo yung tao walang pahinga, yung mainit ang ulo. Kaya ibang magaling na member, hindi rin paparinig. Pero totoo din to, napansin ko. Ginagawa na si pastor nila, hindi naman masyadong ini-spoil, pero talagang inaano nila. Alam nila, iba yung dating eh. Kasi pagod na to. Parang hindi na tulog eh. So, ginagawa nila, tinutulungan nila. Nalindihan nyo ba yun? Ganun din sa mga tatay nyo. At least, huwag nyo nang buwisitin pag alam nyo ng, di ba? Makikita nyo naman yan eh. Sobrang pressure na sa trabaho, sa inyo, tapos dadagdagan mo pa. May ganun pong emotional exhaustion na tawag. Kasi walang pahinga doon sa bagay na yun. Ngayon, pag tamad naman, hindi na ako bibigyan ng kasi paulit-ulit din sa Bible yung sa Proverbs yung tamad, no? Binasa natin kanina umaga. Nalala nyo? Si Bad, di ba? Pag tamad ka naman, sobra naman yung relax naman, sobrang rest. Di bali ng tamad, wag lang pagod. Ano mangyayari sa'yo? Akala mo okay ka ngayon, bata ka. Kasi pinaprovide sa'yo ng magulang mo. Bakit kaya kumakain naman ako kahit di ako magtrabaho eh? Ngayon yun. Pag hindi ka nag-aaral, later, yung nanay, tatay mo, kahit mahal ka pa niyan at may pera ngayon, may pera yan ngayon. Eh kung mawalan din, kung mamatay sila, wag naman, di ba? Nangyayari yun eh. Kaya isa sa mga na-realize ko nga, yung inakausap si Pastor Padua noon, walang forever eh. Walang forever maglalast. Kaya gusto yung Pastor, blessing talaga si Pastor. Meron tayong ganyan. Di ba? Meron tayong ganyan. Hindi forever yun. Kaya kung anong meron binibigay sa atin ng Panginoon, take advantage natin, kung tayong tamad. Kasi kailangan, yan yung talino. Kala mo ba na yung talino na yan ay automatic ganyan lang? O wala kang talino, wala ka. Pag meron siya, meron. Hindi. Marami dyan. Kahit ako dati, ako sa piano, parang mahirap yan. Pero sabi, lahat na nagtuturo ng piano, ganun daw yun. Hindi napakagaling yan. Practice lang talaga. Practice, ulit-ulit. So, tayong tamad. So, wag puro pahinga. Magiging mahirap ka, unstable, okay, either sa financial or sa utak or sa trabaho, di ba? And then dishonor. Obviously, wag mong i-extreme yung rest, okay? Wag naman puro rest. So, pang-apat, sa church life and personal life naman. Ano yung tamang order? Alam niyo na agad yun sa Hebrews 10:25, di ba? Kaya sasabi niyo, default yan. Kung hindi ka naman talaga yung tipong mamamatay pag hindi ka nag-church, mag-church ka na, automatic yun. Kasi kahit sa anong level of ka pa, marunong ka na, eh kung marunong ka na pala, ikaw naman yung magturo, ikaw naman yung mag-minister, tumulong.
So, kaya, pero umattend ka kasi, again, yung ating church, di naman to, ano eh. Pero nung bago ako sa Baptist, nanibago rin ako eh. Sabi ko, pambihira na. Buong araw, arang sobra na to ah. Akala ko rin, sobra na yon. Nung andun na ako ng mga ilang taon, ang dami palang aaralin. Ang tindi ng kalaban. Ang tindi ng pambanat ng kalaban. Sino yung susunod dito? Sino yung matututo? Paano ako matututo? 1 oras, 1 linggo? Ano yung palabas? Hindi. Mag-observe ka. Habang dyan, nakikisama ka. I-apply mo yung natutunan mo. Kaya tayo isang buong araw dito. Pero nasa iyo, hapon ka lang, maga ka lang. Kaya sabi ko, mas sabi nga nila, may tawag sila sa English dun eh. Basta, mas matibay ka, pag marami. Sabi nila, biblical sabi dun, a threefold cord is not easily broken. Sa Tagalog nung pag talagang church ka lagi, church ulit. So meron ka pa rin naman nanatiling ilang araw, di ba? Ilang araw? 6 days. Madami yun. Ikaw ministry ulit. Hindi na tayo gusto winning ng buong araw. Umaga lang, magkakain, laro na. Laro pa nga kayo, di ba? Bata nga, bakasyon pa kayo. Sobra pa ba kaya? So default yon yung ating meeting ng first day of the week. Huwag mo nang yun. Huwag mo nang kukuhain. Ikaw na, actually, sabi nga namin, kayo nga yung pinaglilingkuran. Naglilingkod na ba kayo pag umattend kayo? Medyo, kahit paano, nailigo ka, maaga kang nakikinig ka, nag-aaral, may reverse, may chapter. Pero sa totoo lang, kayo yung pinaglilingkuran. So, hindi yung kalabisan sa inyo. So, not forsaking the assembly of ourselves together. So, merong araw para sa church. Hindi naman lagi. Yung ating 1 Timothy 5:8, ano yan? Sabi doon? But if any provide not for his own, and especially for his own household, house pala, he hath denied the faith and is worse than an infidel. So again, trabaho na naman. So kailangan mo provide, kailangan mag-church, kailangan magtrabaho, kailangan mag-church. So balance. Galing, di ba? Kasi pag nineglect mo kahit sino dyan, parang nineglect mo pareho. For example, nineglect mo yung church, kaya tatay ka especially. Kailangan mo rin yung church para ma-instruct yung mga bata. Ang hirap ng puro ka sermon sa bahay, ikaw lang yon. Ang laki ng advantage pag yung anak mo nasa church, nakikita ng ibang pamilya doon, i-instruct sila ng pastor, tapos sila mismo nag-aano sila. Di ba? Nagkakatinginan sila, nagkakausap din sila. Sana walang mga rebelde dyan. Pero kung sakali meron din, magkakaalaman agad. Mabilis yung feedback na tinatawag. Kasi kita mo agad eh. Nag-amen dito, agree yun. Agree pala siya. Ano ka gagawin ko? Agree pa. Ang bilis ng feedback loop na tinatawag. Kung alam niyo yun. So, wag mo i-neglect yung church. Wag mo i-neglect yung family. Basta pag mahina talaga ako, yun nga, magpalakas ka. At ang church din mismo magpapalakas sa'yo. Mayroon ba ditong, iba yung pag hindi balance, parang ibang gusto, dinadown sila, di ba? Ang kanina, ang usapan kasi, school di ba? Kaya naman nasabi pa Father James yung anak niya, ganyan minsan ganong inisip natin. Pero yun nga, paano pag puro kasama mo ganun? Manonormalize sa'yo yun. So, hindi ka yung tipong kailangang itulak pa, magiging normal sa utak mo yun, sa sistema mo, na kailangan siyempre mag-aaral, di ba? Para katulad ako ni ganyan, kaya pala yun, ganyan lang pala yun, ganyan. So, gusto ko sabihin yung balance between church and work and family, wag mo i-neglect kahit sino. May type ka naman eh. Yung iba kasi problema, kaya gusto ko i-neglect, namimili lang, pamilya ba o church? Oh, may ganyan, may nagsabi sa akin yan. Yung sa inyo, nanay ko, yung sinabi sa akin. Importante pamilya, totoo naman. Diba? Ngayon, importante nga, ngayon, kaya sabi mo na mali ang Diyos. Importanteng pareho, i-balance natin. Tapos na tayo. So, ang balanced Christian talaga leads family spiritually. Diba? Family, spiritually. So, balance, pareho. Participate in church faithfully. Okay? Pag faithful sa church yung sabi ng mga Katoliko, a family that prays together, stays together. Stays where? Kailangan itanong mo rin yan.
So, totoo yun, no? So, kung ilalagay mo sa context natin yun, mag-pray, mag-church kayo as a family, at kung nasa maayos kayong church, panalo kayo. Lalo kayong magiging as a family, mas matibay. Kasi nga, yung church tinutulungan yung family tinutulungan yung church. Ito niyo yun? So, tulungan. So, pati then, yun na, so pag nakuha mo na yung balance niyan, yung consistent ka na sa bahay, sa church. Kaya dito, nagtatanong tayo, may pakialam tayo, hindi na nakikialam, pero, kamusta ginawa mo dyan? Kung yung gusto mo lang i-share, di ba? Nagkakaroon ng ano yan. Mabilis, malamig sabihin ng feedback loop, ibig sabihin, mabilis yung ano mong mali dito, ito, ganun. Programme kasi yun eh. Last, time. Okay. Balance requires wisdom and self-control. Yan. Kaya yung iba sabihin, spiritual na naman yan. As if naman masama. So, kailangan may wisdom ka, tsaka kinokontrol mo yung emotion mo, no? So, ano bang magandang example sa balance? Siyempre, nagbabalance ng ano, di ba? Yung, alam niyo yung balance ng tumutulay sa... Gusto ko demonstrate ko sa inyo. May example nyo na lang, tingnan nyo na lang sa ano. Paano sila nakakatawid sa lubid? So, sinesense siya, pag medyo siya dito, siyempre, babalance siya dito. Pero pag mabilis siya, kala mo hindi siya mabilis na kasi siya, alam niya na agad kung medyo ako dito. Parang nagbabike lang, alam niyo ba, sinong hindi marunong magbike dito? Hindi ka marunong magbike? Ayan, magbike ka. Maganda rin yan eh. Exercise na. Sa una, ang hirap na bago ako kasi nga, pag matutumba ka dito, iligo mo dito. Paano mo lang? Pero pag matagal ka na, parang not normal sa'yo, parang ka lang humihinga na lang. Ganon din po sa pagbalas ng buhay natin. Hindi yan, kala mo napakahirap yung iba, ganon talaga. Sino dito nahirapan? Kahit lahat dito di ba? Inisa-isa na kayo, yung mga bago dito. Parang di ko ma-imagine yung buhay ko na isang buong araw ako sa church, pag Sunday. Sa iba, yung Sunday, yan ang tulog, music, pahinga, gala. Yan ang nila yun eh. Kahit ako nun, di ko ma-imagine dati. Pero submit lang ako. Bible nagsasabi nito eh. Tingnan ko nga, kaya ko kaya yun. Ano sa palagay nyo? Hindi ko lang kaya, minahal ko na. In-embrace ko na at okay pala yun. Nakakasama kaya puro gala. Anong gagala sa kayo gala? At puro pahinga. Puro laro. Walang kwenta pala yun. So, i-controlin mo yung emotion mo and then kailangan mong wisdom, parang again, yung nag-balance ka. Alam mo agad na napipredict mo na kung saan ka gaganyan, balance mo na agad. Okay? Anong sabi sa Bible, no? Yung about balance. Ephesians 5. (15 to 16). Ako na lang, sabi dyan, see then that ye walk circumspectly. So, pag sinabi circumspect, buo, paligid. Tinitingnan mo lahat ng mga bagay na dapat mo tingnan. Katulad nung pag nag-drive. Ay, tinatawag kami, asal-asal kami yung liko muna, bago lingon. Alam nyo ba yun? May mga gano'n, may bigla ka. Ba't liliko to? So, mamatay. Marami mga gano'n sa YouTube eh, yung mga tawag niya, kamote. So, ganun din kayo. Magsasalita ka. May may mali ba sasabihin mo? Di ba? Balance yun. Di ba? Lalo kami, ito lagi namin nasa utak namin. Mga pastor, preacher, no? Ganun din kayo. Not as fools, but as wise. Ayun. So, ang tao palang matalino or wise, ay, di na 16, no? So, ang taong matalino, tinitingnan niya lahat ng kaya niya tingnan. Ganon din sa magaling na driver, tingnan mo, baka may hindi ka kita dyan. Wala naman siguro tatawid dyan. Hindi mo nga alam. Mag-minor ka lang, bagal lang. Diba? Ganon din sa tatawid kayo, ha? Tatawid ka. Wala naman siguro sasagasa sa akin. Paano ako? Nagmamadali, lasing, or something, di mo gustong maisahan. Okay?
So, ganun din po sa bagay-bagay, balance between na mga binabalance natin, pamilya, trabaho, love life, pagkain, diet, no? Physical health, ano man yan. Dapat yan ay ginogovern ng wisdom. Ano sabi sa Proverbs 25:28? Proverbs 25:28. Sabi dyan, he that hath no, pakibasa niyo po. Ready, go. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Again, yung context dito, pag sinabing city, kasi ng panahon nila, talagang importante yung walls. Pag walang walls, walang protection, walang pwede silang nakawan, pwede silang sakupin. Okay? So, ganun din daw ang tao. Nakakita mo yung taong hindi niya kontrolado yung kanyang spirit. Pag tawa, sobrang tawa. Halakhak talaga. Parang, ano nangyari doon? Pag iyak naman, talagang todo iyak. Pag hindi mo siya, pag inasar ka, asar ka naman. Hindi mo kontrolado. Pag pinasaya ka naman, sir. So, bagay na bagay siya. Bilan mo na. May pera ka kaso, binabudget mo yun eh. Kaso binola-bola ka. Pogi ko daw dito. Sige na nga. Ang bait ng salesman Pogi daw ako. Binola ka nun. So parang broken down, ang dali mong invade. Yung pera mo, sa'yo yun, naging sa kanya. Diba? O ganun din, yung mga lalaki naman, si Rain, pogi-pogi, maganda yung trabaho ni Rain. May nakakita sa kanyang babae na wala nang pag-asa sa buhay kasi sirang-sira yung buhay, pero medyo may tsura. So, bolera, no? Bubulahin ka lang, tapos pinasa-asawa agad, asal agad, sira ang buhay mo. Di ba? Paulit-ulit sa Proverbs yun, yung strange woman. Kasi hindi mo na-control yung emotion mo, in love na ako. So, pinapakinggan mo, puro love song, puro drama. Wala kang control sa sarili mong spirit. Para kang walang gate o wala kang walls. Yun ang sabi ng Bible. So, it still speaks about discipline and balance. Okay? Hindi yung pwedeng sabihin na doon ka lang sa isang bagay. Ito, pansinin niyo po yung mga tulad nung usong-uso yung kay Epstein, no? Tsaka yung Donald Trump, no? Kaya siya binabanatan doon kasi nga mataas yung expectation sa kanya. Pag ganun ka makapangyarihan tao, hindi naman sa'yo yun Dapat kontrolado mo, resources ng bansa niyo yun Kaya siya tinitira kasi nga nakikita meron talaga siyang excess, no? At kung totoo yung mga balita, ang sabi doon para silang inaano nga ng Israel, bina-blackmail. Ginabanggit sa inyo, no? Sundan nyo. So, alam niyo yung blackmail, di ba? Yung bibe. So, parang ganun. Ikaw, Donald Trump, kilala ka ni Epstein, may record ka dito, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng sabihin na hindi mo kami susuportahan kasi lalo na ibubunyag. Ganun yun So, supposedly, inilid niya yung bansa sa maayos, hindi niya magawa kasi may mga past siya na blackmail na siya ng kalaban. So, yun. So, kailangan, kaya tayo magiging balance, kaya magiging wise, kasi alam mo dapat, no, na ikaw, bilang young people kayo ngayon young people kayo. Kaya sino yung future na pastor sa palagay nyo? Sino sa palagay nyo? Sino yung mga engineer? Sino yung mga statesman? Supposedly, hindi ko sinabing walang pag-asa yung mga politiko kung kayo nga sana yun Mga teacher, engineer, businessman, sino yun? Di ba kayo yun? Ganun yun, di ba? Okay, tatanda, mamatay, sino yung next? Pag mababa ang tingin nyo sa sarili nyo, tsaka sa kalooban ng Diyos sa inyo, okay lang yan, maglalaro lang ako hanggang bahala na. Hindi naman ako magiging ganyan. Sino nagsabi sa'yo? Kaya nga tingnan mo yung mga politiko may parang walang alam Bakit may mga bagay silang supposedly before na pinagtrabahuhan nila, pinag-aralan nila, hindi nila naaral. Marami po dyan, kaya lang andyan sa posisyon, iba yung ginamit, no? May shortcut yan. Kaya sila binoto, hindi talaga sila nagtiwala sa kanilang mga tao, hinayjack nila.
You know what I mean? Ibig sabihin, yun, katulad ng ginawa ni, ano doon, sina Marcy, o talagang mga ano eh. Sayo, pinagsasayo pa yung mga ano eh. Ayan, so si Mayo, hindi dahil supportado si Mayo kasi napa-induct na sila at binigyan sila ng tablet. At, magaling si Mayo talaga. Next, ano, siya ulit. Di ba? Na-hijack. So, dapat tayong bilang mga tao at mas maganda, mas maraming tao, una ligtas, pag ligtas na, madisiplina, balance. Ang buhay para hindi ka madali tumaob. Gandang illustration din pala yun sa balance, no? Taob. Pag walang balance, tataob ka. Eh, nakasobrahan yung bilis mo. Taob. Last. Hindi pa pala last. Ang danger in balance. Pag hindi ka balance, ano yung danger? Sinabi na kanina, mga right time verses, dapat balance ka, maganda yung balance ka. Pag hindi ka balance, ano mangyayari sa'yo? So, example sa, ano to, sa pera, okay, pera. Hagay. Ano nangyari sa kanila? Nung nagbumalik po sila sa temple, bumalik sila sa Jerusalem, pinalaya sila, di ba? Binigyan pa sila ng pera. So, medyo umuulad na sila. Problema, ito yung sabi, pakibasa po. Sikat na verse 2, pakibasa. Ready, go. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Okay, literal muna. Sabi dyan, marami kang tinanim, pero konti ang iyong inani. Kumain ka, pero hindi pa sapat. Uminom ka, hindi ka pa rin sapat. Dinamit mo yung sarili mo, hindi ka naman uminit. Kasi ganun ang damit, di ba? Wala pala akong ano ngayon. Okay lang, mainit eh. Kaya ka nagdadamit para hindi ka mailamigan. Pero sila, spiritually or talinhaga, no? Ang dami mong damit, di ka pa nainitan. But especially itong bandang huli, ito, nakaka-relate tayo dito kasi pera to madaling i-quantify, no? Sabi dyan, kumita ka, ang laki ng kinita mo. Kaso walang natira, bakit? Kasi nilalarawan dito, yung sabi ni Bad kanina, di ba? Yung bag mo, yung bangko mo, parang butas. Kung sino nga, ano nun, mga taksa ata ito eh. Hindi, totoo yan. Sabi din sa Bible kasi, pag hindi tayo nagtapat sa Diyos, i-oppress tayo. Alam yung sabihin nun? Sino nag-oppress sa atin ngayon? Mga politiko, bakit nila nagawa yun? Hinayaan ba ng Diyos yun? Hinayaan natin. Kasi minsan ang Diyos natin, politiko eh. Di ba? Sila pala, pero, yun nga, as a whole tayo. Kaya inoppress tayo ng Diyos kahit maraming kita ngayon, malaki na ang ano ngayon eh. Sabi nga sa inyo, yung bahay dati ganito, 1 million lang. Ngayon, 4.5 na. Kasi yung inflation nga. So, talo yung ano mo, parang yung pera mo lumiliit. Okay, totoo yun. So, sino may kasalanan nun? Pwede tayo din. So, anong gusto kong sabihin dito? Pag hindi ka balance, parang inilalarawan sa ganito. Actually, sabihin ko na sa inyo yung context ito. Nabanggit ko kanina, di ba? Bumalik na sila sa Jerusalem. So, tinutulungan sila mag-rebuild dito si Hagay tsaka si Karaya. Actually, kwento dyan. Ang problema sa kanila, siguro nag-easy-easy na sila kasi nga, nakarating na tayo dito, pinagpaalan tayong Diyos. Ang pinabayaan nila yung temple dito yun eh, no? So, nagpagandahan na sila ng bahay, yung temple nila na supposedly yun ang doon sila mag-worship. Doon sila dapat masaya. Nirepresent ng House of God yun. Ang ganda ng bahay mo, yung church, ano? Yun ang inalalarawan dito eh. So, hindi nyo inuunang, Diyos, hindi kayo balance. Yung sabi dito, imbalance, danger yan. So, kahit sila yung mayaman, imbalance, parang nauubos lang yung pera nila. Hindi rin sila masaya. Kasi puro pang sarili lang. Hindi, sabi nga, hindi mo kayang punuan yun eh. Pag makasarili ka, kahit sarili, parang hindi ka pa rin kontento. So, lagi pang ano, kaya nga, inutos yung tithing eh. Tinuro yan, talaga alam ng Diyos ang ano ng tao. Kung hindi ka marunong pagkatiwalaan sa meron ka, nakikinig ba kayo? Kahit mga bata
Sabi sa inyo, saglit lang yan. May 100 kayo, allowance nyo yan. Magkano yung tithes doon? Magtapat na kayo dyan. Para hindi kayo mabigla. Sasabihin nyo pag si Pastor, alam pala. Ano. Tagal-tagal ng ano yan eh. Hindi naman ako nagturo niyan eh. Okay, so kaya parang hindi ka parang nag-iipon ka tapos na wala, na pupunta sa wala. Pastor, hindi naman napunta sa wala yung ano eh, yung ano ng Catholic eh. Yung sinasabi ko eh, meron tong ano spiritual. Bandang huli bali wala yon. Kahit ang laki ng katedral nila, wala naliligtas, galit pa ang Diyos sa kanila, hindi pa nila alam na galit ang Diyos sa kanila, o di bali wala rin yun. Nakakuha niyo ba? So kung gusto niyo na parang talagang nakakaipon kayo, hindi kayo ilahalin tulad dito, ba? Dapat maayos yung balance between God, church, work, family. And then ito, perfect example, si Jesus mismo to. So Luke, mayroong isang tao dito na sobrang spiritual. Magkapatid yan, si Mary and Martha. Nagba-Bible study sila. Si Martha, gusto maglinis ng bahay. Kung ano man gusto niya. Gusto niya mag-ministry. No? Kaso, time ng ano eh. Time ng Bible. Okay, so again, ito yung balance ang ano dito. Ano sabi ni Jesus? Martha, Martha, thou art careful and troubled without many things. Ito kasi sinasabi niya, patulungan mo kay Mary, si Mary. Si Mary nakikinig. Di ba? Parang sino mo nakikinig dito? Kunwari, sino nakikinig talaga? Kunwari, si Sandra nakikinig. Sabi ni Mark, kunwari, maghugas ka ng pinggan dito. Ako naghugas ng pinggan dito. Ako lang, tulungan mo ako. Yan. So, nagreklamo ngayon si Mark sa akin. Pastor, si ano eh, puro Bible yun, di naman tumutulong dito. Ayan. Ayan sabi dito. Pero sabi ni Jesus sa kanya, oy, masyado ka namang, ba't mo unahin yung labada mo o yung ano? But one thing is needful and Mary had chosen that good part. Ano yung salita ng Diyos? Which shall not be taken away from her. Kaya yung iba naman kasi kaya nagsisipag kunwari dyan at nagpapapansin pa. Kahit mga pastor to iba. Ganun. Sabi siya yun, nakakontribute tayo sa isang church na nag-soul winning sila. Hindi natin ano sa kanila yun, okay na yun. Diba? So, ibig sabihin, hindi tayo pa galing tawag dito, ma-acknowledge ka or ma-itaas ka. Importante yung magawa natin dapat natin gawin. So, gusto ko sabihin doon, balance, no? So, kaya mo ginagawa kasi dapat mong gawin yon. Pero i-balance mo rin. Nakapunta ako yung kaya nagsisipag, pinapakitang masipag para mapansin. Okay? Kaso ganito, may mga bagay na hindi ka pansin-pansin pero importante. Katulad nga ng Bible study. Minsan, pipicture mo to, ang dami natin nag-Bible study. Nag-aral kami ng Bible. O kitang-kita kasi, pero nakikita mo ba talaga yung tinuro doon? Kaya nga iba pag naglagay, tingnan mo itong mga, karamihan ng kahit mga baptist na nakalagay dyan. Sunday morning, ganyan na nakalagay lang. Sunday morning service, yun lang. Mamaya, Sunday afternoon. So, bakit tayo in-expose natin yung title, di ba? Hanggat maaari nga, hindi mo clickbait, pero alam nung yung mga mapapadaan lang ba sa sa channel nyo. Ano kaya pinipress dito? Kasi importante nga yun, yung doctrine. Kasi, para balance. Hindi lang yung sipag, hindi lang yung dami. Masipag siya kasi madami sila at ito yung ginagawa nila, namimigay sila sa ganyan. Bawal nga dapat yung namimigay, tapos pipicturean mo. Okay lang yung tumulong, di ba? Pag tinignan mo iba, ito, rule sa atin to hindi alam ni Renz. So kung sakaling mag-soul winning tayo, okay naman yun. Pero hindi lahat yung dinidisplay natin, lalo na pag talaga nagbigay tayo ng ganyan. Hindi natin pinapublish yun. Okay? Pinipicture natin, i-archive natin para sa memory, documentation. Kaya hindi na. So yung gusto ko sabihin doon, ito mga iglesia ni Manal, alam mo yung kulto eh. Magtuturo kung kunwari, Bible exposition. Pero pag talagang tinignan mo na importante doon, yung aral, yung resulta, sino ba naitaas? Sila ang naitaas. Di ba? Kasi yung iglesia ni Soriano, yun naman, mga libre.
No? So, ano importante ba talaga? Yung aral muna. Yung aral muna, kasi kung mali yung aral mo, namigay ka nga ng ganyan, dumami nga kayo, saan mo nilagay? Saan mo sila nilagay? Kasi impyerno din. Hindi, nagturo naman yung Bible. Sumakto ba, nakaabot ba sila para makaligtas sila? Sige nga, ligtas ba yung mga Katoliko na yan? Napakarami nila, nagposisyon, this, Semana Santa. Nag-cause pa ng traffic. Oh, ang dami nila. Pero yung importante, hindi nila nagampanan. So, imbalance yan. Ang lawang Kristiyano kami. Yung iba kaya yun ang Kristiyano, basta may krus, Kristiyano na. Ang laki ng danger na imbalance. Sabi, kaya inaaral natin to. Balance lang. Kaya hindi pwede si Mary, hoy, magtrabaho ka dito. Mamaya may panahon dyan. Pag importanteng bagay, huwag yung pagpapalit. Balance, trabaho, Bible. Yan, ang nangyari kay Martha, mali yung priority niya. Kaya napagalitan siya ngayon. Okay, so may mga tinatawag na yung busy but barren. May mga ganun, ang linaw. Parang yung mga ano na naman, nag-trompa na naman. Busy naman, mga titipag yan, lakas ng loob nyo, oh. Napaka-spiritual nyo, ilan ang ligtas? Baka dalawa. This year. Barren pa rin. Wala sa focus, wala sa balance. Active but ineffective. Religious but disconnected. Last, ito talaga to. Paano wala yung balance? Hindi naman ako, ano to tawag doon? Hindi ko siya tawag doon. Hindi, yung tumatawid sa tulay. Sa lubid. Balance, Acrobat? Hindi acrobat yun. Ano tawag sa ganon? Lubid. Sabi sa yun. So, di naman ako ganyan eh. So, ibig mo sabihin, hindi para sa yan. O sino yung pinaka-example natin sa Bible, sa buong Bible? Jesus, ginawa niya ba yun? Tingnan niyo anong ginawa ni Jesus. Binalas niya yung prayer, ministry, work, rest, compassion, truth. Binalas niya yan. Tingnan mo sa Luke 5:16. Ano yung binalas niya dito? He withdrew himself into the wilderness and pray. So prayer, may time siya sa prayer, may time siya sa ministry, no? Sa Luke 4. John 4. Of course, yung famous woman in the well, pero bago yon, sabi niya, ba't ano ginagawa mo? Ginagawa ko yung my meat is to do the will of Him that sent me and to finish the work. So, nagtatrabaho siya. Nag-pray, nagtatrabaho. Ano pa? Nung bata si Jesus, palagay nyo, ano lang siya, bulakbol. Sabay biglang palagay nyo, mga bata. Nag-aaral kaya siya? And Jesus increased in wisdom and stature in favor of God and man. Hindi madali yun. Kaya kahit daw pag yung mga honor ka, tinitingnan ka rin daw niyan eh. Mga tao, mga teacher. Pero minsan, yun lang din yun, no? Sino yung madalas tinitingnan talaga ng tao, yung gustong pasemplangin? Sino? Presidente, hindi rin. Hindi nga eh. Yung mga totoong Kristiyano, di ba? Lalo yung mga totoong likod ng Diyos. Nasa crosshair tayo niya ng demonyo. Matapos na tayo, saan ang ginawa ni Jesus? Spiritual growth, physical development, social relationship. Napansin nyo ba yung ginawa niya lahat yun? Nabanggit natin last time, di ba? Umattend din siya ng kasal. Okay, so yun na. Balanced life is not accidental, it's intentional spiritual. Parang again, yung nagbabalance. Minsan, subukan natin yun. Lahat yung inaaral mo, gaano kabigat, gaano ka kabilis mag-step, parang hindi ka... Kahit bike, diba? Yun, so ngayon, pero hindi tayo ito, medyo trivial pa yan, di ba? Hindi naman tayo stuntman, lagi sinasabi sa inyo. Pero yung bagay na dapat i-balance natin, ito na, ayusin natin. Huwag kang puro trabaho, huwag ka ng puro tulog, huwag naman puro aral, huwag puro trabaho, huwag puro papogi, huwag puro preach lang. Okay, huwag papansin, huwag masyado. Minsan kailangan mo papansin, amen? Kailangan. Pag hindi ka napapansin, wala ka rin.
Wala nang makikinig sa'yo. Ang ganda ng message mo, walang nakinig. Minsan kailangan magpapansin. Alam niyo ba yun? Ano pa, wag puro sigaw, wag puro bulong, wag puro lambing. Lagay niyo na lahat. I-balance natin lahat yan. Amen? Ganun din yung prayer. Kaya importante yung prayer natin. Salamat. May mga nagdagdag sa prayer. Amen? Napansin niyo ba yun? Na-revive. Amen. Hanggang kailan kaya? Yan ang tanong. So, balik tayo sa point number 1. Ang Diyos ba una sa buhay mo? Yan ang tanong muna. Kasi pag hindi siya una, wala nang balance. Wala na agad yung balance. So ngayon, ano yung mga bagay na neglect? Wag naman spiritual, wag naman trabaho, wag naman health mo, ha? Wag naman family, wag naman napaka-busy, wala na din na nag-pray. Busy ako eh, nag-pray pa ba ako? Nagbabasa na nga ako ng... Kailangan yon. So, disiplina lang. Okay, walang extreme. So, summary, put God first. Do your duties faithfully. Alam niyo naman yun kasi lagi pinapaalala sa inyo. Aral ka, sa mag-aral, aral. Gawin mo ng faithful. Pag kailangan nahihilo ka na. Diba? Nag-iinit na yung ulo mo, di mo na gagawin mo, magpahinga ka na. Amen. Bangon ulit. Pagkatapos, balik sa tamang dapat gawin. Then, maglingkod na may pangunawa at may disiplina. Amen? Balance, balance natin? Anong ating title? A life well balanced before God. Amen. So, alam niyo na ang nito? Thumbnail. Nga ganun. Okay. So, may isang pakinggan niyo rin yung mga kung may mga kayo, nalagpasan, kasi nakikipag-usap kayo sa katabi niyo, balikan niya. Okay, let's pray. Lord, masalamat sa iyong mga salita. Panginoon, I pray na maging balance sa iyong buhay. Of course, hindi nga po madali. Ano ba ang sobra? Ano ba yung tama lang? Bigyan niyo po kami ng pangunawa. Tulungan po kami turuan. Magpaturo naman kami. Available naman po yan. Bigyan niyo kami ng mga lingkod na magtuturo. Napakarami sa panahon namin ngayon. Online, meron din. Pero isa, mahirap din mag-determine kung sino tama. Panginoon, lead niyo po kami sa Panginoon na sapat na ito po yung gusto yung lakatan namin. Nakapulog, kaya po ulit ang manguna sa aming buhay, sa aming trabaho, pag-aaral, ministry, Panginoon, kayo malalati. Nilalaan niyo pa yung mga pray namin sa May 1. Yung matagumpay to, Lord. First, yung mga may sakit, Panginoon, Pastor Lito, Padua, Pastor La Rosa. Kayo po mag-ingat. Kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen.